Hello guys! Welcome na naman dito sa aking channel, and today's vlog, isang pautangan online pa rin. Itong i-share ko sa inyo. At ayon nga sa odds ng loan app na ito, pwedeng umutang hanggang 50,000 pesos. At online cash loan, transparent loan list, protect personal information daw. So, totoo kaya ito? So, syempre, out of curiosity, dinownload ko na naman yung loan app na ito. Pero bago ang lahat mga beshies, let's watch this. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Going back, itong Fido PH nga, itong pag-uusapan natin at meron nga daw itong maximum loan amount na hanggang 30,000 pesos. So, ang sabi kasi ng loan app na ito, diba, sa kanilang odds, 50,000 pesos yung pwedeng mautang. Pero, pagka-download ko ng app nila, pambungad na naman ay 30,000 pesos daw yung pwedeng mautang. So, ano ba talaga? Ito nga mga beshes, kailangan natin na naman makapaglagay ng valid mobile number. At kapag natap natin yung send na nakalagay dyan sa baba, meron itong isisend na naman na one-time password na kailangan lang din natin ma-input dito. Pero disclaimer lang mga beshes ko ha, hindi ako binayaran ng loan app na ito para i-endorse sa inyo. So based nga lang ito sa sarili kong experience as a user, nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung utangan nyo pa ba or hindi. Pero kasi kung ako yung tatanungin, please lang, huwag nyo munang subukan ha. Orin nyo muna yung buong video natin mga beses ko ha, para magkaroon lang din kayo ng idea kung paano yung interest, yung processing fees, yung loan terms, at magkano nga ba talaga yung in-offer ng loan app na ito na loan amount. Lalong-lalo, diba, kapag first time pa lang natin na umutang. Medyo matagal mga beses ko ha yung pagsasend nitong Fido PH ng one-time password. May ilang minuto na rin yung nakalipas pero hindi pa rin ako nakakatanggap ng OTP. Pero sa ganitong mga loan app naman, same-same lang din. Like, magsagutan natin yung mga basic information na tinatanong, mag-upload ng isang valid government ID, mag-undergo ng facial verification, maglalagay ng mga personal references, and yung kung saan natin gustong matanggap yung loan proceeds like e-wallets or via bank. And ito, medyo matagal talaga yung pagsesend nila ng OTP or one-time password. Ayan, sa wakas dumating na rin yung one-time password. At ito na nga hanggang 30,000 pesos yung pwede ko daw utangin. At kailangan nating masagutan itong mga basic information like yung marital status, yung number of dependent, at yung residential address. Yung detailed address, kailangan din daw natin mailagay. Yung length of residency, yung email address, job category, private or government, yung industry, business owner ba or employee lang, total years of employment, 8 to 10 years yung nilagay ko dito, at yung income, magkano daw ba. At andito na naman tayo sa paglalagay ng personal references. At ito na ha, isang paalala lang na mag-ingat nga tayo sa paglalagay ng mga personal references kasi based on experience, kapag loan shark yung inutangan at due date mo na or nag-post due yung loan application, tapos hindi ka pa rin nakakabayad, asahan mo na kasama yung personal references na bubulabugin ng mga collector nga ng iba't ibang mga loan app. So dito nga mga beshes, dalawa lang naman yung hinahanap ng loan app na ito na personal references. Kapag nag-post due kasi yung loan application or ngayon yung due date, pag wala ka pa rin pambayad, kasama yung mga personal references na bubulabugin nga ng iba't ibang mga loan app. At based na rin sa naging experience ko, grabe talaga, dinidisclose nila sa personal references na may utang si borrower. So, buti na lang, nung nakapag-try ako sa isang loan app before, yung personal references na nilagay ko, yung mga malapit lang din sa akin na napakiusapan ko or napapakiusapan. Diba? So, kapag talagang nakautang na kayo or uutang kayo sa iba't ibang mga loan app, dapat yung ilalagay nyo na personal references ay yung pwede nyong pakiusapan kapag due date nyo, diba? Mahirap yung masisira yung pagkakaibigan nyo or yung samahan nyo dahil sa binubulabog din sila or kasama yung personal references mo na nakakatanggap ng hindi magandang message or yung mga nakakaharas or yung mga pananakot ng iba't ibang collector, ng iba't ibang mga loan app nga.
Diba? So, mag-ingat po tayo ha. And then, may part na kailangan nating makapag-upload ng isang valid government ID. Front and back yung hinanap dito ha. Yung front portion at back portion ng valid government ID. At same lang din sa ibang mga loan app na nasubukan ko na agad-agad na de-detect nila yung nakalagay na infos sa ID like yung kompletong pangalan, yung date of birth, at yung ID number. At may part din dito mga beses ko ha na maglalagay tayo kung saan natin gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede via banks nga or via e-wallets. Pero e-wallet na naman yung ginamit ko via GCash. Kailangan daw din natin mag-undergo nga ng facial verification. So itatapat nga lang natin yung cellphone sa ating mukha at i-follow lang yung instruction. So, pagka-submit ko ng loan application ko, ito yung lumabas, in process. The application is currently in process. Okay? So, please be patient. So, wala pa rin status. Kaya nag-check na naman ako ng reviews ng app na ito sa App Store. And then, may nakalagay na 4.5 na ratings or star daw. So, totoo kaya ito. Ayan, may mga matataas na star pero parang I doubt. I mean, hindi ko alam kung totoong nag-apply ba talaga ito or empleyado lang din nila yung naglagay ng mga reviews na ganito ha. So, nag-check ako ng mga 1 star kasi ito naman talaga yung legit na sumubok na nag-try sa loan app na ito and talagang hindi maganda utangan din yung loan app na ito based na rin sa mga nakapag-try dito. So, sabi nga nung isa, not legit, scammer, kukunin lang lahat ng personal infos and then rejected. Diba? Sabi pa nung isa, always rejected. At nangunguha lang ng infos. Maraming nagsasabi mga beshies na ang loan app na ito ay hindi maganda magpautang, na parang kinukuha lang yung mga personal information and then i-reject lang din pala yung loan application. So, same nga lang din sa akin, ilang minuto na rin yung nakalipas, under review pa rin daw yung loan application ko. And galaunan, nung binalikan ko nga itong app nila, rejected na nga yung loan application ko. So, naniniwala na ako sa reviews ng ibang nakapag-try dito na parang auto-reject. I mean, mabilis sila mag-reject ng loan application. Pero good thing na rin mga beses ko ha, na hindi na-aprobahan yung loan application ko sa loan app na ito. Kasi based na rin talaga sa naging experience ko, itong mga ganitong loan app talagang doble-doble or napakataas yung mga iba't ibang fees niya. So, nasa sa inyo pa rin yung decision mga beses ko ha, kung utangan nyo ba ito or hindi. Kasi, based sa mga nakapag-try dito at sa naging experience ko na rin, rejected agad yung loan application ko. At ito pa nga sabi ng isa, this app is not SEC registered. Few days before you're due, they will message you endlessly and even humiliate you to all your contacts. Yes, all of your contacts are accessed and obviously a violation to Data Privacy Act. Beware, I already reported this app. So, meron namang isa na naprubahan yung kanyang loan application, kaya lang grabe din yung message or yung harassment and pananakot na ginawa ng loan app na to sa kanya. At maging yung mga contact number na nakalagay sa kaniyang cellphone talagang na-access daw ng loan app na ito. Ayon nga sa isang nakapag-try. Kaya nga, yung decision ay nasa sa inyo pa rin kung ida-download nyo pa rin yung loan app na ito kung utangan nyo. So, by the way pala, na-download ko siya sa App Store or itong loan app na ito ay makikita sa App Store. Pero hindi natin alam, baka magpapalit naman ng pangalan kasi yung iba't ibang loan app naman laging nagpapalit ng name sa Google Play Store man yan or sa App Store or sa App Gallery. Paiba-iba sila ng name, pero same feature lang din. Okay, so yun lang mga beshies. Sana makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide kung uutang pa rin ba kayo dito or hindi. So ano sa tingin nyo, okay ba yung loan app na ito? So ayan, thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!